pasahero sa Batangas Port kanina. Hindi kasi sila pinasakay ng barko dahil overloaded na. Nakatutok doon live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mel, Lunes Santo pa lang pero marami-rami na mga pasahero dito sa Batangas Port. At kanina nga, nagkaroon ng kaunting tensyon nang magreklamo ang ilan sa mga pasahero na sila na nga raw ang unang nakabili ng tiket, sila pa raw ang hindi pinasakay. Nagkasigawan at nagkaduruan ang ilang mga pasahero sa Batangas Port matapos hindi payagang makasakay ang ilang babiyahe na sana papuntang Odyongan sa Romblon. Nang tingnan kasi ng Coast Guard, nasa full capacity na ang bilang ng pasahero sa MV Maria Matilde na pag-aari ng Montenegro Lines. Pero reklamo ng mga hindi pinasakay, una pa silang nakabili ng tiket kaysa sa ibang nasa loob na ng barko. Bigla na lang tinaas yung hagdan nung natanggal na po nila yung mga gamit. Parang niloko lang nila yung mga pasahero. Alam namin na makakasakay kami ng barko. Kasi number 10 kami ang aga namin kahapon. Nirebook naman ng shipping line ang mga pasahero. Yun nga lang, imbes na kaninang madaling araw pa sila nakauwi, posibleng bukas pa sila makaalis ng Batangas Port. Ang MV Annabel naman, halos 4 na oras na na-delay ang biyahe. Sobra raw kasi ito ng 15 pasahero kaya hindi pinayagang maglayag ng Coast Guard. At dahil walang tiket ang 6 na batang kasama ni Jenny, isa sila sa napakiusapang bumaba ng barko matapos umabot sa mahigit 300 ang bilang ng mga pasahero. Sa pagkakaalam ni Jenny, libre raw ang pasaherong wala pang 6 na taon. Nakadeklara rin daw sa manifesto ang mga bata. Isa nga pagod na po kami kahapon pa po kami nagpila eh. Alam nila na hindi po dito wala yung maraming bata. Dapat doon pa lang po sa loob, inano na po nila para hindi na po maabala yung mga pasahero sa nagmamadali, di ba po? Pero duda ang pamunuan ng barko. Imposible raw na napasama sa bilang ang mga bata. Hindi po pwedeng libre yun. 2 year old lang po below, yung libre namin. Pag-amin pa ng ilang mga shipping lines, problema raw nila ang mga magulang na ipinupuslit ang kanilang mga anak para makalibre. Mahirap daw mamonitor ito lalo na pag peak season gaya ngayon. So ang problema, yung mga nana, yung mga tatay, pumipila lang sila dito pero yung mga bata naiiwan. Kaya pagdating dun sa barko, sa actual boarding, yung mga bata na kasama nila napapabilang sa head count which is hindi siya naka-encode dun sa ticketing. Kaya minsan nag-o-over pagdating doon sa barko. Ang Philippine Ports Authority tila sang-ayon naman sa pagpapalipat sa mga batang pasahero. Ay pag-iwan ng ticket, yun ang authority para kayo makaboard. Gayunman pag-aaralan pa rin daw nito kung kailangan ng Coast Guard ng karagdagang tulong sa pagmamonitor ng mga pasahero. Yes, Mel, sa ngayon ay normal pa naman at wala pa namang aberya ang mga biyahe papuntang Calapan at maging sa Puerto Galera. At base naman daw sa mga nakaraang taon ay posibleng umabot ng hanggang 60,000 pasahero ang daraan dito sa Batangas Port ngayong Semana Santa. Mel? Naku, wala naman sana mangyaring aberya, ha? Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo. Double winner ang Twilight star na si Taylor Lautner sa 2010 Nickelodeon Kids' Choice Awards sa Los Angeles. Tinanggap niya ang Favorite Actor Award para sa pagganap niya na Jacob sa Twilight Saga New Moon. Nakuha rin niya at ang co-star na si Kristen Stewart ang Cutest Couple Award. Favorite movie actress naman si Miley Cyrus para sa Hannah Montana. Sinubukan siyang i-embrace ng award presenter na si Katy Perry matapos siyang mabuhusan ng green slime. Thank you, Katie, for not sliming me. Na-slime din ang mga recipient ng Lifetime Achievement Award ang mga komedyanteng sina Tina Fey at Steve Carell. Of course! Nagsama-sama ang ilang celebrities para tulungan ang isang batang may cancer. Kabilang sa mga lumahok sa benefit basketball game sina Ariel Rivera, Wendell Ramos at Paulo Pareiso. Paraan nila ito para matulungan ang 3 taong gulang na si Kevin, anak ng GMA post-production personnel na si Reggie Panagiton. May lymphoma si Kevin at nangangailangan ng magpa-chemotherapy. Ayon kina Ariel, alam na nila ang hirap na pinagdadaanan ni Reggie bilang isang magulang. Mahirap i-comprehend kung bakit a 3-year-old can have something like this.
Ako kasi, pag anak ko may sipon, masamang sipon lang, hindi na ako makatulog sa gabi. Nagpapasalamat nga ako sa lahat ng mga artista na tumulong sa anak ko. Sobrang touch talaga ako dahil ang dami-daming tumulong sa anak ko. I'll be back for more chika. Stay tuned. Abangan! Pasimula ng Semana Santa sa Vatican, nabahira ng kontrobersya sa umano'y child molestation na ilang pari. Eskwelahan na binaha noong Bagyong Ondoy, hinandugan ng mga bagong classroom ng Jeme Kapuso Foundation. At mga turista, enjoy na sa kanilang bakasyoneng grande sa Boracay. Walang